Dahil natalo ang Barangay Ginebra dito sa TNT Tropang Giga, ang record na ngayon ay 2-0 at dalawang panalo na lang ang itong TNT ay magkakampyon na. Dahil dito masasabi natin talaga na mukhang itong Barangay Ginebra ay kinakailangan ng gumawa ng paraan para sila ay makabawi. At ang isang tinitignan dito at tinatanungan ng marami ay kung kinakailangan na bang gumawa ng trade ng Barangay Ginebra para makasiguro na sila ay magkakaroon ng tsansa na makabawi dito. Dahil syempre, kapag natalo pa sila dito sa next game, sa game 3, mahirap na dahil 3-0 na yan kung sakasakali. Kaya ang tanong, pwede bang gumawa na ng trade ang Barangay Ginebra? Ang nakikita natin dito naging problema talaga ng Ginebra, unang-una yung 3-point shooting nila hindi pa rin katulad nung dati. Pangalawa, itong kakulangan talaga ng center. Paulit-ulit na nating sinasabi pero kitang-kita dito sa game na yun talaga. Ang laking bagay nung nawala din si Jody Vance. At marami nga nagsabi dapat siguro si Prince Caperal na lang ang kinuha ng Ginebra kung talaga naghahanap sila. Pero sa tingin ko mas maganda na gumamit ang Ginebra ng ibang mga center na pwedeng makuha dito sa Terra Firma. For example, si Kay Marcarino o kaya naman kumuha sila dito sa Northport Batanpier dahil mukhang kinakailangan talaga ng tulong ni Japet Aguilar sa loob. Pangalawa, yung mga scorers ng Barangay Ginebra nakita natin mukhang hirap na hirap talaga sa pag-handle dito sa tinatawag natin na depensa ng TNT. Parang hindi napapagod itong si Ronde Hollis Jefferson at aminin na natin medyo nahirapan talaga si Justin Brownlee dito sa last game nila dito kontra kay Jefferson. Kaya sa ngayon kinakailangan talaga ng Ginebra na gumawa ng paraan dyan. So as it is, pwede nating masabi na itong Barangay Ginebra kinakailangan talaga na magkaroon ng mas magandang tsansa kung sila ay gagawa ng trade. So malamang sa Northport o sa Terra Firma nila gagawin ang ganyang option para makabawi. Ang balita natin ngayon dito sa San Miguel ay mukhang gusto nilang makuha itong si Jordan Heading mula sa Terra Firma. Si Heading ay isang 6'2" Phil-Am guard na dinraft ng Terra Firma. Kinuha nila yan doon sa Special Gilas draft kasama to sila William Navarro. Pero hindi naglaro sa PBA itong si Heading at nasa abroad ngayon. Nakita itong si Heading na nanonood nung Game 1 ng finals ng TNT at Ginebra. At ang balita ngayon mukhang ito raw ay interesadong kunin ng SMC. Dahil mukhang nangangailangan ng upgrade sa point guard itong San Miguel Beer lalo na at inconsistent si Terence Romeo at tumatanda na si Chris Ross. Mukhang ang reports kasi itong si Jordan Heading, ang rights kasi niya nasa Terra Firma. Kahit hindi siya naglalaro sa PBA, kung gustong maglaro sa PBA ni Jordan Heading, sa Terra Firma siya maglalaro o kaya kinakailangan i-relinquish ng Terra Firma yung rights nila. At ang balita mukhang ang ibibigay na San Miguel ay itong si Jeron Teng, si Simon Enciso at isang second round pick. O baka naman si Evan Nava, yung kanilang rookie, si Simon Enciso at isang first round pick. Yan ang ino-offer ng San Miguel para dito sa rights ni Jordan Heading. Kung sakaling makuha ng San Miguel ito si Heading, malaking upgrade yan para dito sa kanilang backcourt. Dahil alam natin na tumatanda na yung backcourt ng San Miguel at nangangailangan sila ng additional na tulong. So malamang si Jordan Heading nga yung makuha nila. Kung sakasakali na makuha nila si Jordan Heading plus itong si Arvin Tolentino, lalakas na yung lineup ng Barangay Ginebra. So dito natin makasasabi talaga na magiging maganda na talaga yung resulta nung magiging performance ng SMB. Siyempre may problema pa rin sinasabi ng mga fans pagdating sa coach. Pero wala na tayong magagawa dyan dahil kinakailangan talaga na malaman kung sabihin na natin na ito bang performance nila ay dahil kay George Gallet. Pero kung sakasakali man na hindi palitan ito si Gallet, at least kung makakakuha sila ng isang Jordan Heading, makatutulong yan dito sa opensa at sa depensa ng San Miguel. Dito sa Rain or Shine Elasto Painters, mukhang okay naman yung kanilang lineup kahit sabihin na natin na syempre medyo disappointed itong si Coach Yeng Giao dito sa, sabihin na natin na hindi sila masyadong nakaabot dito sa finals na talagang hinahabol nila. Pero ganun pa man, masasabi natin na kahit ganyan na nangyari, sa panig ng Rain or Shine Elasto Painters, maganda pa rin yung overall naging performance nila. Pero ang tanong, paano nila maaabot yung next step na hinahanap? Well, sa tingin ko, pwede silang gumawa ng mga trades para makatulong dyan. Dahil syempre, ang gusto nang gawin itong si Coach Yeng Giao ay makanalo na sila ng championship. Dahil yan naman talaga ang hinahabol nila. As it is, alam natin na itong Converge Fiber Xers ay isa dun sa itong Rain or Shine Elasto Painters ay isa sa pinakabatang teams ng PBA at marami silang mga players na pwedeng makuha talaga dito sa darating na draft. At marami na silang nakuha.
nakita natin nag-pay off na. Itong sila Karakot, sila Asisio, sila Mamuyak, sila Meti, sila Kit Datu. Pero bukod dito, marami ding mga teams ang interesadong kunin yung mga players ng Rain or Shine Elasto Painters. Pero sa tingin ko, hindi naman pamimigayan ni Coach Cheng unless maganda talaga offer. Ang kinakailangan siguro ng Rain or Shine para maging championship contender talaga, isa pa sigurong big man. Bukod dito kay Kit Datu. Yan pa siguro isa na nilang kinakailangan. At siguro isa pa yung parang takeover na player. Yung bang pwede nilang puntahan kapag kinakailangan talaga ng basket. For example, sa San Miguel, itong si Fajardo. Dito naman for example, sa Magnolia, si Paul D. O kaya dito sa Ginebra, itong si Scottie Thompson. So parang ganyan ang kinakailangan ngayon nitong Rain or Shine Elasto Painters. Kaya abangan natin kung anong moves ang gagawin nila para ito ay masolusyonan at makaabot na sila doon sa next step na talagang hinahanap nila, yung makapasok na sila dito sa finals ng Commissioner's Cup na darating. Ang balita naman natin ngayon pagdating dito sa Converge Fiber Xers, mukhang meron silang, of course alam natin meron na silang import, nakita na ninyo, nireport na yan dito sa mga iba't ibang sports outlets. Pero bukod sa pagkuha nila ng import, mukhang ang gustong gawin nitong Converge ay gumawa ng trade para makakuha ng iba pang mga players dahil nangangailangan daw sila ng mga mas malalaki pa. Alam natin kasi na itong si Justin Baltasar, madedelay na naman yung pagpasok dito sa PBA dahil ang balita itong MPBL ay lampas hanggang Disyembre pa raw magko-continue yung tournament nila. At kung makapasok sa finals itong Pampanga Lanterns, lalong malilate yung pagpasok ni Justin Baltasar dito sa Converge dahil ang Commissioner's Cup mag-o-open na yan sa November. So yung at least yung first few games ng Converge talagang hindi maglalaro itong si Justin Baltasar. Marami nga nagsasabi na nung na-draft itong si Baltasar ng Converge, dapat ay ni-request na nila na i-release ito ng Pampanga Lanterns. Worst case scenario, baka ma-injure pa itong si Baltasar dyan sa game nila sa Pampanga at yan ang magiging problema dito sa Converge Fiber Xers. Pero ganun pa man, tapos na nandiyan na si Baltasar, naglalaro dito sa Pampanga at ang kinakailangan na lang gawin ng Converge ay intayin na ito ay matapos na doon at makapaglaro na dito sa kanilang lineup. So yan ang inaabangan ngayon nitong Converge Fiber Xers kung kailan babalik itong si Justin Baltasar. Sa ngayon pwede nating masabi na itong lineup ng Converge ay malakas naman pero meron silang mga gustong gawing adjustments at yun na nga, mga big men ang gusto nilang kunin dahil mukhang ito si Ben Phillips medyo madidelay din yung pagpunta dito sa kanilang lineup. Kaya sa ngayon masasabi natin na itong Converge kahit na ganyan ang sitwasyon ay maganda naman yung kanilang kalagayan, lalo na at makikita natin mga bata pa yung players nila at balita mukhang mahusay din daw yung nakuha nila na bagong import. Shout out kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Alicia Garcia, Michael D. Binabati din natin si Malyari Mascarinas, si Andrea Alexis at Mitch Bagares, si Terdy, si Junjun at si Alfonso Balaba, si Junjun, Angie Patpat at Piboy Matas, Lolito Kakayon, Dexter Domer, Enju, Michael D, Katsakino Dukusin, si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Anthony Alon family at ang iba pa nating mga taga-subaybay.